Sa kauli-ulihan, masabi natin wala naman talagang kaugnayan ng dalawa. Pag-awit at pagsumpa ng maayos sa umaga at ang pagiging mabuting estudyante dito sa Ateneo High School. Wala silang koneksyon. Pero, para mas maintindihan mo kung bakit at paano naging ganito ang aming konklusyon, mas makububuti siguro, bumalik tayo sa simula. Ito ang watawat ng Pilipinas. Araw-araw, naglalaan tayo ng 15 minuto upang siya ay awitan at sumpaan. Dito sa Ateneo High School, ginaganap ang ganitong seremonya 45 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Pero bakit nga kaya natin ginagawa ito? Pag kayo yung magiging leader in the future kasi hindi kayo marunong gumalang sa kahit flag ceremony man lang, ano na mangyayari sa sa future generation, sa mga anak nyo pag hindi nyo sila maturuan ng tama dahil kayo hindi nyo magawa ng tama? Totoo nga kayang may ganoong kaugnayan? Ako si Manman Kimson ng klaseng 4J. Samahan niyo ako sa aking pag-imbestiga kung makikita ang pagkamabuting estudyante sa pagsasagawa ng ganitong seremonya. Minsan, ang klase namin ay binigyan ng isang pagsusuli. Ayon sa guro namin, kailangan lang namin isulat ang buong lirigon ng pambansang awit. Ang lupang hiniram. Walang naka-perfect. Ito si Binibining Siega. Palagi niya kaming pinaalahanan na gawin ng maigi ang pag-awit at pagsumpa sa watawat. Para sa kanya, malaki ang nasasabi ng maliit na bagay na ito. Flag ceremony. Parang kung hindi niya inaayos yung gano'n, parang may makikita ka sa karakter niya gano'n. Oo, siguro kasi yun yung turo sa atin at yun yung tradition natin. Ang gano'n yung behavior mo, mako-conclude ba na parang sa lahat siguro gano'n ka, parang hindi mo pinahalagan? Hindi ko naman masasabing gano'n. At dahil hindi pa rin masyadong malinaw ang kasagutan sa ating tanong, minarapat namin gumawa ng isang eksperimento. Kumausap kami ng iba't ibang estudyante, mga estudyanteng madalas na nasa jog and post list, at mga hindi. Tinanong namin sa kanila kung memoryado ba nila ang Panatang Makabayan. Sa mga nagsabing oo, pinasabi talaga namin. Ito ang iba sa kanila. Panatang Makabayan, hindi ko ang Pilipinas, sa lupas nila, para na aking lahat. Yun lang eh. Sige na! Parang sila namin dito. Memorize mo ba yung Panatang Makabayan? Yung sa umaga, yung pagkataas ng kanta. Hindi ko ang Pilipinas para lupas ng mga tahan na aking lahat. Pagkita niya yung lupas ko pati yung siguro yung malakas. Dahil mahal ko ang Pilipinas, binigit ko ang kanya. Mahal ko ang Pilipinas. Ewan. Tinutulungan maging malakas sa sipat at manahal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dinigil ko ang pahinaan ng iba. Susundin ko. Ay! Mali! Tama! Ay, tama ba? Ang labo! Tama! Tama! Oo, tuloy mo! Memorize mo ba yung Panatang Makabayan? Ilay. Panatang Makabayan. Hindi yung memorize? Wala naman may memorize. Memorize mo ba yung Panatang Makabayan? Hindi. Hindi? Kaya ko siya i-recite pero kailangan may kasabay na background music. Background music. Abay, akalain mo, karamihan sa dalawang grupo ay hindi memoryado ang Panatang Makabayan. At tungkol dun sa katanungan natin,
Isipin mo na lang, 25% ng mga estudyante sa jog and post list ang memoryado ang Panatang Makabayan, habang 20% lang ang sa kabila. Kung inyong mapapansin, halos lahat ng pinakita namin ay kamalian sa pamamaraan. Ngayon naman, nais namin ipakita ang tamang pamamaraan sa pag-awit at pagsumpa sa watawat. Pero teka, paano nga ba ang tamang paraan? Ayon sa mga gurong tinanong namin, Okay na kailangan na yung kanang kamay ay nakapatong sa iyong dibdib at kumakanta ka ng giting ng ipang Panatang Makabayan ay ganyan. Supposedly, kailangan medyo almost right angle ng iyong braso. Yan. Almost right angle. Dapat malakas, nakatingin sa flag. Nakataas ng parang sumusumpa. We should sing and recite. We should sing the song and recite the oath with conviction. ang inyong makikita ay isang pagsasadula ng tamang paraan ng pagtula at pag-awit sa watawat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Tutukain ko ang nagtulungan ng mamayang makabayan, nagtilikod, nag-aaral, at tinututok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas. Ngayon, masabi ba natin ang mga estudyanteng nakita mo ay mga sablay na estudyante dahil lang hindi nila nagawa ng maayos ang mga ritual sa umaga? Sa palagay ko, isa lamang yon sa maraming posibleng paraan para mapakita ng isang estudyante ang kanyang tunay na ugali, karakter. Oo, importante itong paraan ng pagpapahalaga sa bansa natin. Pero higit pa rito siguro, marami pang ibang paraan para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Sa kauli-ulihan, masabi natin na naman talagang kaugnayan ng dalawa. Pag-awit at pagsumpa ng maayos sa umaga, ang pagiging mabuting estudyante dito sa Ateneo High School. Wala silang koneksyon. Pero naku naman, kahit sino naman tanongin mo, mas maganda pa rin tingnan ito kesa rito. Masyadong maliit na aspeto ang seremonya sa umaga para masabi mo kung gaano kabuti ang isang estudyante. At hindi man masyadong lalabas kung anong klaseng estudyante ka, may masasabi naman ito tungkol sa kung anong klaseng tao ka.